Good morning sa lahat. Tayo na magbasa na ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. Today is 16 January 2024. Nandito na tayo sa ang aklat ni Esther. Basa. Panimula. Pakisabayan ako guys ng basa ha. Ang aklat na ito ay nagsasalaysay tungkol sa buhay at mga nagawa ni Esther, isang babaeng Hudiyo na naging asawa ng emperador ng Persia. Dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan, nailigtas niya ang mga ito mula sa masamang balak ni Haman na sila'y lipulin. Ipinaliliwanag rin dito ang pinagmulan at ang ibig sabihin ng Purim, isang kapistahang Hudiyo bilang pag-alala sa nangyaring pagliligtas sa mga Hudiyo. Nilalaman. Si Esther ay naging reyna, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 23, ang mga pakana ni Haman, chapter 3 verse 1 to chapter 5 verse 14. Si Haman ay pinatay, chapter 6 verse 1 to chapter 7 verse 10. Tinalo ng mga Hudiyo ang kanilang mga kaaway, chapter 8 verse 1 to chapter 10 verse 3. So ibig sabihin yan guys, hanggang chapter 10 lang yung aklat ng Esther. Sinuway ni Reina Vashti si Haring Xerxes. So ito yung guys, kaya alam ko papalitan siya ni Esther kasi hindi niya sinunod yung hari. Yung original ba na asawa ng hari sumuway sa utos, kaya pinalitan siya ni Esther. Nabasa na natin to dati pa guys sa KJV Bible natin. Sinuway ni Reina Vashti si Haring Xerxes. Esther chapter 1 verse 1. Ng panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop na mula sa India hanggang Ethiopia. Wari mo yung India isakop ng Persia? Palitin ko ha. Chapter 1 verse 1. Ng panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop na mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Verse 2, ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Verse 3, ng ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Verse 4, ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Sobrang tagal, no? Grabing paghahanda to. Ganon kayaman ang Persia, guys. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Verse 5, pagkaraan ito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Verse 6, puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asol. Ang mga tali nito'y nilobid na pinong lino at morado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo, yari sa ginto't pilak ang mga upuan. Ay, yayamanin talaga. Ang sahig ay masaik na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Verse 7, ang mga alak ay inihain sa mga kupitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming. Paano hindi ko masabing yayamanin? Iba mo upuan lang, ginto na. Yari sa ginto. Okay, napakaraming mamahaling alak ang inilabas, alak na angkop lamang sa isang hari. Verse 8, walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin, ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa, walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Verse 9, samantala, si Reina Vashti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Verse 10, ng ikapitong araw na ng pagdiriwang, medyo lango na ang hari, ipinatawag niya si Mihumam, Vista, Harbona, Bigta, Abagtal, Zidor, at Karkas, ang 7 iyanikong
nag-aasikaso sa kanya. Verse 11, ipinasundo niya si Reyna Basti, ipinasabi niyang isuot ng Reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda. Verse 12, ngunit hindi pinansin ng Reyna ang mga sugo ng hari dahil dito lubhang nagalit ang hari. Yan guys hindi lang sinunod, nagalit na. Verse 13, tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahonan, mga dalubhasa sa batas at paghatol. Verse 14, upang sangguniin, ito'y sina Karsina, Sitar, Admata, Tarsis, Meres. Sabayan niyo ako ng basa guys. Ito na naman tayo sa mga pangalan. Ang hirap kasi bigkasin kaya. Meres, Marsina at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahing sa buong kaharian. Verse 15, itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reyna Basti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo? Verse 16, sumagot si Memucan, si Reyna Basti ay nagkasala hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Xerxes. Verse 17, ang pangyayaring ito'y tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian kung magkagayon magkakaroon sila ng katwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Basti ang hari. Verse 18, ngayon pa ay natitiyak kung alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. Verse 19, kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautosan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Basti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Verse 20, kapag ito'y naipahayag na sa kabuuang kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa maging hamak o dakila man. Verse 21, nagustuhan ng hari at ng kanya mga pinuno ang payo ni Memucan at ito nga ang ginawa ng hari. Verse 22, pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Ulitin ko yung verse 22 guys. Esther chapter 1 verse 22, pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Naging reyna si Esther. Esther chapter 2 verse 1, lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes, subalit patuloy pa rin nitong naalala si Basti ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Verse 2, kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga, kamahalan? Verse 3, pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Higay, ang yunokong namamahala sa harem ng hari at bigyan ninyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. Verse 4, ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Basti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganoon nga ang kanyang ginawa. Verse 5, noon ay may isang Hudiyo na nakatira sa Susa, siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simei na anak naman ni Kis. Verse 6, isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebukadnezar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama ni Haring Niconias ng Juda. Verse 7, si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsan talaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Hadasa pala ang Esther guys pagka sa Hebrew word. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampunan niya si Mordecai. Inampunan siya ni Mordecai. Nabaliktad tuloy. Inampunan na siya ni Mordecai at itinorang na parang tunay na anak.
Verse 8, bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Higay na tagapangasiwa sa harim. Verse 9, nakagaanan siya ng loob ni Higay kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harim at binigyan ng 7 katulong na babae. Verse 10, gayon pa man hindi sinabi ni Esther kung saan lahi o sambahayan siya nagmula dahil iyon ang bilin sa kanya ni Mordecai. Verse 11, araw-araw naman nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harim upang alamin ang kalagayan ni Esther. Verse 12, bilang tuntunin ang ang tagal pala nila pagandahin yung tao, ang babae. Verse 12, bilang tuntunin 1 taon mo ng pagagandahin ang mga babae, 6 na buwan silang pinapahiran ng langis at mera at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos isa-isa silang inihaharap sa hari. Verse 13, bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Verse 14, bawat isa'y pupunta sa hari sa gabi at kinabukas ay dinadala sa isa pang harim nito na pinapamahalaan ng yunokong si Saasgaz. Sino mang pumunta sa hari ay hindi nakababalik sa palasyo kundi hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasihan sa kanya ang hari. Verse 15, dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Si Esther ay anak ni Abihail na tiyuhin naman ni Mordecai. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Higay, nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Verse 16, noon ay ang 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Xerxes. Verse 17, lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae, kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vashti. Verse 18, nagdaos ng isang malaking handaan ang hari upang parangalan si Esther at tinanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. Iniligtas ni Mordecai ang hari. Verse 19, samantala si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Verse 20, hanggang sa panahong iyon, hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulan niya tulad ng bilin ni Mordecai. Sinusunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. Verse 21, isang araw habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang yunokong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Verse 22, nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari pati ang tungkol kay Mordecai. Verse 23, pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito'y isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.